Hi guys! Welcome again to our channel. For today's video ay magluluto pala tayo ng ulam na inihaw na baboy. Ngayon nga po pala ay pupunta tayo dito sa Ayan na nga, papunta na pala kami dito sa tindahan para bumili. Nakarating na nga po pala kami dito sa tindahan at yan na nga guys, bumibili na pala ako ng paminta, oyster, toyo at kung ano-ano pang sangkap sa ating lulutuin na inihaw na baboy. Inutusan nga rin pala ako ni mama bumili ng shampoo. Yan na nga po, magbabayad na pala kami dyan. At yan, pauwi na rin kami. Bumili nga rin pala kami dyan ng 6 na yellow para dun sa cooler. Yan na nga po, sinimulan na pala namin maglakad dyan dahil naglakad lang nga kami papuntang taas at mahaba-haba rin ang aming lalakarin. Siguro magagabihan na kami pauwi. At si Kaylan na nga rin pala ang nagbitbit na aking mga pinamili. Diyan nga, pinapakita ni Kayla kung ano yung mga binili namin, yung yellow at ang sangkap sa raming lulutuin. Diyan nga, ay tumatawa siya dahil daw sobrang bigat ng kanyang dalang yellow. Diyan na nga po, sinimulan na pala namin diyan maglakad papunta dun sa aming bahay. Dalawa na nga pala kami diyang nagbitbit, isa kami ng hawakan ng plastic dahil daw mabigat. At dito nga po ay kukuha kami ng kalamansi. Dadaan nga pala kami dito sa puno ng kalamansi bago kami umuwi. Ayan na nga po, nakarating na pala kami dito sa pagkukuha ng kalamansi. Nga pala kami kukuha ng bunga ng kalamansi at ayan nga sobrang liit lamang ng puno niya. Pangang uulan dahil sobrang kapal ng maitim na ulap dito. Kaya binibilisan na lang namin ang pagkukuha ng kalamansi. At ayan nga niloloko pa ni Kayla na kalamansi daw yung suha. Pero joke lang, ayan pala yung totoong kalamansi. Ayan medyo marami-rami na din ang kanyang bunga kaya sinimulan na namin manguha dyan. Namitas na nga pala si Kayla dyan. Yung mga aming dalang yelo ay nilapag muna namin dito sa lupa para hindi kami masyado mabigatan at para hindi mahirap kumuha ng kalamansi. Ay ayan na nga, nakakuha na nga si Kayla ng 2 bunga ng kalamansi. Diyan nga ay may tinuturo si Kayla dyan sa ilalim ng puno ng kalamansi at sabi niya nalaglag daw yung nakuha niyang isa, 3 daw sana yan. At ayan nga, nagpatuloy na pala kami sa aming pangunguha ng kalamansi para mabilis kami matapos at makauwi na rin. Dinadamihan pala namin dyan ang pagkuha ng kalamansi para din sa sausawan na gagawin namin. Hirap na hirap din pala kami dyan kumuha ng kalamansi dahil madaming langgam yung puno niya. Ayan nga, busy si Kayla sa kanyang pamimitas ng kalamansi. Tinulungan ko na pala si Kayla dyan manguha ng kalamansi at para hindi na rin kami matagalan, pinipili lang pala namin yung medyo malalaki dahil meron pang mga maliliit dyan at hindi namin pwedeng kunin yun, sasayang naman. Yan nga, inilagay ko muna yung kakaunti kong nakuhang kalamansi para hindi ako mahirapan maghawak. At ayan nga, dyan ko muna nilagay yan sa supot ng aming pinamilhan dahil wala kami nalagyan ng dalang supot. Yan nga po, medyo madami-dami din yung nakuha ni Kayla. Yan nga, hindi pa rin tumigil si Kayla manguha ng kalamansi dahil kakaunti daw at kukulangin daw yun sigurado. Ay, naghahanap pa rin siya ng kalamansi at tignan nyo naman siya grabe. Lang na lang, sambunutan niya yung puno ng kalamansi. At yan, busy pa nga rin si Kayla dyan sa pangunguha ng kalamansi at tignan niyo naman, pinapakita niya pa yung nakuha niyang kalamansi, diba? Siguro nagalit sa kanya yung mga langgam dahil hindi niya pa rin tinitigilan yung puno. At yan nga, nagpatuloy pa rin siya. Patuloy pa rin siya sa kanyang pangunguha ng kalamansi kahit madami ng kagat ang kanyang paa. Kung nga sa kanya dyan ay ups na dahil kawawa na yung puno ng kalamansi at yan na nga, nilagay ko na naman sa supot ang aming nakuha ng kalamansi at medyo madami-dami na nga to, sabi ko nga sa kanya ops na yan. At yan na nga guys, uuwi na pala kami dyan. Uuwi na sana kami kaso hindi niya pa rin titigilan yung puno ng kalamansi. Sabi ko nga sa kanya, ops na. Kaso nga lang, tignan nyo naman, for the go pa rin siya manguha ng kalamansi. At sa pinakatuktok pa talaga ang gusto niya. Dahil daw malalaki ito. At sabi ko naman sa kanya, dali-dalian niya panguha dahil malapit na umulan. At dyan nga, inayos ko na ang aming mga nakuhang kalamansi at ang aming mga pinamili. Tignan nyo naman, medyo madami-dami na rin ang aming nakuhang kalamansi.
Ay kinuha na din namin ang pinamili naming yelo at napansin namin medyo natunaw na 'to dahil medyo natagalan kami sa pangunguha ng kalamansi at 'yan nga chine-check ni Kayla kung natunaw na nga. Nagtubig nga kaunti itong yelo. Nga may pahabol na kagat pa ang mga langgam. Grabe, sobrang sakit ng kagat nila diyan at sabi ko nga tara na at umuwi na. Hindi pa rin ako tinitigilan ng langgam, grabe. Sobrang sakit nila mga gat. Halatang galit sa amin dahil napakapakan nga namin ang bahay nila. Dito nga ay dalawa na kami ni Kylo ng bitbit para hindi siya masyado mabigatan at medyo madami-dami din itong nabili naming yelo. At yan na nga, nagsimula na kami sa aming paglalakad pa uwi. Yan nga, nakauwi na pala kami at yan, hinahanda ko na dyan yung karneng gagamitin namin sa pag-ihaw. Nga lang pala yan, galing dun sa cooler. Fresh pa nga yan at matigas pa dahil yata na freezer. Sa part na yan ay mahihirapan ako maghihiwa ng baboy dahil nga medyo matigas ito at nag-a-ice. Ngayon tatanggalin ko muna yung sasupot yung karne at ilalagay ko dyan sa malaking bowl. Yan nga, tinanggal ko muna yung doble niyang supot dahil nakadikit ito sa karne. At medyo madami-dami din pala itong ihawin namin. At yan nga nag-a-ice nga talaga siya. At pinipilit ko nga dyan palang paghiwa-hiwalayin yan pero hindi kaya. Kaya ibabasa ko muna ng tubig yan at para maghiwa-hiwalay. Diyan ngayon nilagay ko muna yan sa bowl at ibababad ko muna yan sa tubig para lumambot. Nahugasan ko na pala lahat ng karne at nahiwa-hiwa ko na. At papakita ko naman sa inyo kung ano yung ilalagay ko mga sangkap dyan. Meron tayong kalamansi, oyster, toyo, at ketchup, at paminta. Dalawa na nga yung binili kong maliliit na toyo dyan dahil baka kulangin ako sa paglalagay ng toyo dyan. Sinimulan ko na nga palang maghiwa ng kalamansi na ilalagay ko dun sa karne. Yan nga, sinala ko lang yan sa tinidor yung buto niya para hindi malagay dun sa karne. At nilagyan ko na rin yan ng paminta. Tapos na pala ako maglagay ng paminta, sinunod ko naman yung oyster na ilagay. Lagyan ko na rin pala ng toyo yan at isusunod ko naman yung ketchup. At ilalagay ko na rin pala yung kalahating magic sarap. Tapos pala ilagay lahat, halo-haluin muna natin to para ma-mix at imamarinate natin yan. At ito nga pala po ang pamamaraan namin sa pagbabaga. Yan na nga, sisimulan na pala natin ang pag-iihaw. Diyan na nga, isa-isa ko na nga ilagay yan. Dahil sobrang dami ng baga, sobrang init din yan. Is ko nga lang pala ilagay yan para hindi naman masayang space dyan. Ay lalagyan natin ng onting sauce yan para hindi masyadong matuyo at babalik-tarin ko na pala yan. Sobrang bilis lang naluto yan dahil sobrang daming baga at yan na nga malapit na pala tayo matapos sa pag-iihaw. Nango ko na pala yan isa-isa at para din matapos na kami magluto. Dalawang salangan nga lang yan pala ng pag-iihaw kaya mabilis yan naluto. Ngayon ipapakita ko para sa inyo yung mga nahango ng karne. Ayan o. Yan na nga, kainan na pala. Nagsandok na pala ako dyan ng aking kanin. At yan na, kainan na. Thank you for watching!